Hindi siya diversionary tactic at hindi po nawala yung issue. Kasi kami nakapost pa rin kami. Tinanong pa rin namin today, this afternoon, o teka muna, sino nga ba ang nag-fill in the blanks? Sa totoo lang, sir, walang ganun. Yung mga diversionary na ganyan, parang binabaliwala ninyo yung impeachment ni VP Inday. Parang binabaliwala ninyo yung mga hearing tungkol sa amin, and that is a free speech issue. Pero what I'm telling you is this. The BICAM report, actually, it's the 2025 budget. The 2025 budget, they passed that para may pera sila. Hindi yun yung goal. Hindi goal na basta magkapera sila. Hindi. Mayroong mga makapangyarihan dyan na binibili yung suporta ng mga tao kaya kailangan sila bigyan ng pera. Yung suporta na yun, yung reason kung bakit nakakapag-impeach sila. Magkano ang supposedly may umiikot na, and I emphasize this rumor, na 150 million ang nagpalit kamay ngayong araw na ito per signature. Mangyayari ba yan kung hindi nila nakuha yung 2025 budget? The 2025 budget isn't the goal. Okay? It is a means to an end. It is a means to keep themselves in power. So don't be fixated on one case. Mali yun, yung 2025 budget. Mali din yung pag-impeach. Ginamit nila yung budget para makapag-impeach. Mali din yung pagpapatawag at pagsasilence sa mga vloggers para matuloy nila yung ginagawa nila. All of these are important. Hindi yung kailangan na ay balikan natin, kailangan parating nasa news itong sarili na itong sole issue na ito. We talk about all these issues because they're part of one purpose. Ang purpose nila, panghabang buhay, panghabang panahon na nakaupo sila. Siyempre, ihahanda nila na si Sandro makatakbo ng presidente. Siyempre, pwede pang mag-prime minister or whatever, si Martin Romualdez, and so on. Hindi nila magagawa yun kung hindi sila gumawa ng 2025 budget, even the 2024 budget. So huwag niyo sasabihin na, ay dapat yung pag-usapan natin, hindi na-divert tayo dyan sa impeachment na yan. Hindi importante yung impeachment? Importante siya. Importante din po yung free speech issue. Kasi kung hindi tayo nakakapagsalita at nakakapagpahayag, paano yung 2025 budget na yan? Di ba? So, wag naman ganyan. Kasi parang nakakahiya naman kay VP Inday na sinasabi natin na, ay na-impeach ka lang para ma-divert, hindi siya importante. Yung importante yung 2025 budget lang. Kahapon tinalakay natin ang impeachment na hinain laban kay Vice President Inday Sara. Natapos na po sila sa lower house at nasa Senado na po ang articles of impeachment. Ang articles of impeachment po ay nagsaserve na parang charge sheet. Kung sa criminal case mayroon tayong information, yung articles of impeachment po, yun po ang charge against the official na umabot sa Senado, at ito po ang magiging basehan para sa para dun sa paglilitis kung mayroon man mangyayari. Now, alam ko marami pong mga katanungan tungkol dito, pero we will try to answer as best as we can about it. Marami pong gray areas kasi pag tinitingnan natin yung rules sa Senado, yung mga receiving, when the process actually starts, and so on, hindi natatalakay. Yung mga matters na yon ay natalakay doon sa Kongreso. Now, bukod pa dyan, syempre, ano ba ang gagawin natin? Kasi hindi pa natatapos yung nararamdaman kong galit na nanggagaling sa private sector, sa atin, sa ordinaryong mamamayan. So let's discuss all of these things. Sabi ni Coyax, ang di na presidente hugas kamay sa impeachment. Actually, yes, I caught the press conference ng ating Pangulo. Although maganda, ang positive thing na ginawa niya ay nag-announce siya na every month meron na siyang meet the press at siya mismo ang sumasagot. Hindi pa rin hindi ako convinced na he's the best spokesperson for himself. Gayon pa man, mahirap nang yung matagal magkukomento tayo ng ganyan, sasabihin nila conflict kahit more than 2 years na akong wala dyan sa palasyo. Hi Miss Alice, maraming salamat po. Hi Sir Jay, salamat din po. So, okay, let's begin. Ano yung mga katanungan ninyo tungkol dito sa proseso ng impeachment? Bago tayo habang wala pa yung katanungan, ito po. Tandaan po natin, ang impeachment ay nangyari na. Ang impeachment po yung charge sheet, yung nangyari doon sa Kongreso. Yung kanilang paggagawa ng desisyon na ipatuloy sa isang paglilitis, pagsubok sa Senado. Yun po yung once the charge sheet, the articles of impeachment, pag nagawa yung articles of impeachment, yun na po ay masasabi ninyo yung opisyalis ay na-impeach. So impeachment happens in the House. Ang nangyayari sa Senado is the trial. Ang trial, ang purpose niyan is to determine kung tama po yung mga charges, kung suportado ito ng ebidensya, at i-determine nila kung ano magiging penalty. Now, ayon sa mga ibang tao, ay pagka na-impeach daw si VP Inday, ay hindi na siya pwede tumakbo ng presidente sa 2028. Wait, no, that's not true. Ano yung mga pamamaraan? Well, sa ligang batas, sinasabi ang pinakamataas na penalty na magagawa ay yung pagtanggal sa posisyon plus disqualification. So, ibig sabihin yan, pwede pang mga lesser penalties na i-impose, suspension, admonition, pwedeng removal pero walang disqualification, pwedeng removal with disqualification.
So pwede pong ganon. Kung matatapos na naman ang termino, pwede nilang hatulan ng na may disqualification lang. So, may flexibility po na gumawa ng ibang penalty o maghatol ng ibang penalty, which doesn't necessarily mean that VP Inday will be disqualified from running for 2028. Uulitin ko po, mali po yung sinasabi na automatic. Pag na-impeach siya, ay ito po, it means na hindi siya pwedeng, hindi na siya pwede tumakbo automatically. So, like I said, hindi necessarily ibig sabihin ng impeachment ay disqualification. Because in fact, one, impeachment happens in the House, and two, i-determine pa ng Senado kung ano ang magiging penalty dito. So, bakit ako magdadawang? Sabi ni John, baka may maling step na nagawa bago ma-file yung impeachment. Pa-double check po. Sabi kasi ni Duterte Party List kanina kay Karen Davila, wala daw hearing at hindi pinapunta si VP Sara sa Committee on Justice. Actually, hindi po tama yon. Kasi dalawa po yung pamamaraan. Yung shortcut nga na sinasabi nila ay kung ang reklamo ay inendorso ng 1/3 ng Kongreso, maaari na yung isumite automatically doon sa Senado. Hindi po nire-require ang hearing para sa ganon. May hearing kapag So, ang mangyayari, pag natanggap yung reklamo, hindi na ikinakalendaryo kasi yung endorsement mismo, yung reason kung bakit papasa na siya. Hindi na talaga kailangan ng hearing yan. Ang nire-require na dumaan sa Committee on Justice ay kung less than 1/3 ang nag-endorso dun sa impeachment complaint. So pagka ganon, less than 1/3, let's say 3 o 10 o 50 ang nag-endorso dun sa impeachment complaint, ito po ay i-calendar sa plenaryo, tapos i-forward like any other law. Dadaan sa plenaryo, parang first reading yon, tapos i-refer siya to committee. So yung committee na yon ay yung Committee on Justice. Sa Committee on Justice, they will determine sufficiency in form and substance. Yun po, yung pagdidinig, at yung pagdidinig na yon, katulad ng ginawa noon kay, sino ba yon? May Lucereno, kay Justice Sereno noon. Mayroon pagdidinig doon sa Committee on Justice. Okay? So in this case, hindi po kailangan, hindi po yun. Babasahin niyo yung rules. Nandun po yun sa rules ng House on impeachment. So dahil nga naka 1/3 vote sila, yun talaga ang pinilit nila kahapon. So 1/3 vote, and so pwede nang i-forward yon sa Senado. Ang mas tricky yung part ng Senado. Sabi ni Julian, yung Migs at Chino at Busita at Camille Villar di pumirma, playing safe kasi magpapa-elect na yung halalan. Well, marami naman po ang tumatakbo for elections na pumirma. Kaya lang, ang dami sa kanila, mga 80 yata, ay unopposed. Galing-galing ni Speaker Martin, talk about influence. Sabi ni YH, join po attorney as defense panel. Actually, yung magde-decide niyan si VP Inday, siya po mamimili. Kasi kung sakali, unang-una rin, hindi pa natin alam kung papatulan yan ng Senado. So, ang sinabi lang ni Senator Villanueva, nag-file siya ng motion na iti-take up na lang siya in June. Hindi ito katulad nung sa House na automatic, iti-take up na kaagad yan kapag na-receive within 10 days. Diba? Dun sa rules sa House, kapag natanggap yan ni Speaker, he has 10 days to calendar it for plenary if less than 1/3 of the House ang nag-endorso. Sabi ni Venti, do you think drama lang ni Cheese yan? Kunwari, hindi itutuloy ang trial for impeachment. Well, I think that, of course, he has to play safe. That's number one. Kasi election nga, and then I think Senator Cheese does have ambitions to run for president eventually. Sinasabi naman niya, he's very open about it. So, hindi ko alam kung nitong 2028 ay may ambition siya. So, isa pa yon. Ang alam lang natin for sure is that the Senate cannot take cognizance of the case or cannot tackle it or discuss it until June 2. At 3 p.m. Tapos, may option sila. Although Senator Cheese says that yung 20th Congress na ang bahala sa kanila, which raises other issues as well. Pwede bang tumawid ang final na impeachment sa 19th Congress doon sa 20th Congress? Ang submission ng karamihan sa mga dalubhasa ay hindi. Kasi ang batas nga ay start over kahit nasa third reading na, kung hindi yan naipasa sa plenaryo, pag natapos yung Congress, sa susunod na Congress, fa-file ka ng bagong kaso o i-refile mo yung kaso, yung panukalang batas na hindi natapos in the previous Congress. Naku, shadow ko nagpapapanood kay Pangulo. Sabi ni Solay, totoo po ba na unconstitutional ang nangyari kahapon kasi same day ng decision at filing sa court complaint? Ang teorya ng Kongreso is that yung simple endorsement, dahil 1/3 nga po ang nag-endorso, pwede na yan, hindi na po yan dadaan sa plenaryo, automatic na po siya, unless meron silang gustong idagdag. Pero dahil hindi na po nila diniscuss yan sa plenaryo, umakyat na yan sa Senado. Yun po ang contention ng House. Tingin ko, base dun sa rules ng House, pwede, pero kung kunwari i-bring up itong same day filing, same day decision, and so on, sa Korte Suprema, well, that would be an interesting case. Kasi, ibig sabihin yan, hindi sapat ang 1/3 na nag-endorso doon sa ika-4 na reklamo. Yung sinasabi nila na archived yung 3 other complaints,
hindi po siya, tingin ko it's not relevant kasi you only need one complaint to be endorsed. Pwede naman sana nilang i-endorso lahat, pero nagtagal kasi kay kay SecGen eh. Sabi ni Edric, may magagawa po ba tayo sa eleksyon? Yung tatakbong politiko ay walang kalaban upang hindi lang manalo. Well, let's put it this way. Medyo mabigat yung requirement natin na gumalaw dyan. Kasi either kailangan natin ipa-disqualify yung kandidato na yon or siguraduhin na zero vote siya. Boboto na niya yung sarili niya eh. So yes, nangyayari po kasi talaga yon. So, ang titirahin niya dan yung kanyang qualifications or disqualifications, if any. 10 days na po ba yun? 10 days. Bakit nag-fixate kayo sa 10 days? Hanapin ko lang yung rule. Hindi ko alam saan nanggagaling yung 10 day. Yung 10 day period po kasi na yon is pagkatapos i-forward ni SecGen kay House Speaker, may 10 days si House Speaker to transmit to plenary. So yan, verified complaint. A verified complaint for impeachment by a member of the House, shall be filed by the office of the SecGen immediately referred to Speaker. Speaker shall have it included in the order of business 10 session days from receipt. It shall then be referred to the Committee on Justice within 3 session days after. Pero kung titingnan nyo, teka, ilagay natin sa screen para dun sa mga nanonood sa StreamYard, lalagay ko sa screen yung rule, okay? Para maintindihan po ninyo. Alright, share. Yan, okay? Initiating impeachment, Section 2. Impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice of a verified complaint filed by any member of the House, complaint filed by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof, or verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House. Okay. So ito yung determination, yung filing and referral, ito po ay kapag filed by any member of the House of Representatives or filed by a citizen endorsed by any member. Yan, no? The speaker, yung 10 session days, to include it in the order of business, and then to be referred to the Committee on Justice within 3 session days. So, yung finding probable cause dito, yan po ay yung rules doon sa Committee on Justice. A vote of at least 1/3 members of the House is necessary for approval of the resolution setting forth the articles of impeachment. So, kung galing sa Committee on Justice, pupunta siya doon sa plenaryo, kailangan ng boto ng 1/3 at least. Ito yung nangyari, yung verified complaint resolution by 1/3 of members. Endorsement, verified complaint, filed by at least 1/3 of all the members of the House shall constitute the articles of impeachment. And in this case, the verified complaint or resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as approved by a bill. So, hindi po kailangan ng hindi niya kailangan na dumaan pa sa plenaryo. Okay. Sabi ni Ma'am Ethel, humbly asking, hindi po ba, Ma'am, okay lang kahit hindi humble. Hindi po ba Congress can't refile an impeachment of the same year? No impeachment shall be initiated against it. Opo, but you're talking about, yeah. So, hindi pa naman siya issue ngayon eh. So, if this set sa Senate or Congress is expired after June 30, the Congress cannot file another impeachment against kasi. Actually, yung problema is you're reading it that way. You cannot file another impeachment case. So, by the very term another, means that if you're refiling the same impeachment complaint, then makakapasa siya. Diba? So, you be careful when you're reading. Ang bawal another. Pero if it's the same, kaya nga, but ito yung sasabihin ko, there is no precedent. So, yung sinasabi ni Senate President Cheese is that i-refer nila itong impeachment complaint to the 20th Congress. Hindi nila a-actionan in the 19th Congress. Ibig sabihin, doon sa yung mga bago na lang ang magde-decide. So, it has never happened before. Ang issue dyan is maaari bang tumawid yung impeachment complaint from the 19th Congress to the 20th Congress. Hindi question yung filing another complaint because it is the same impeachment proceeding. Okay, tignan ninyo yung Constitution. Hindi bawal ang more than one complaint. Ang bawal is more than one proceeding. So, nung finorward ni SecGen, kung finorward ni SecGen, yung reklamo kay House Speaker, that starts the proceeding. Ibig sabihin, may impeachment na. And in this case, the Vice President has been impeached by the House. The question is, can the trial be held by a subsequent Congress? Hindi yan refile. Hindi yan another complaint. It's the same complaint but will be decided by another Congress. Hindi ako naniniwala na tama yan. Kasi, doon sa proseso ng pagpapasa nga ng batas, pag hindi mo natapos within one Congress, pagpasok doon sa next Congress, uulitin nyo yung proseso. First reading, referral to committee, committee report, hearing, technical working group, tapos third reading, and then plenary resolution. So dito, walang ganun pa. Marami kasi ako naririnig nga na
na mga opinions on this. So yung isang opinion kay Justice Carpio, mas tama yon kasi yung sinasabi niya, dapat umpisahan in the 19th Congress tapos ituloy na. Pero dahil hindi dinidinig at hino-hold lang at nire-refer lang ni Cheese to the 20th Congress, magiging issue pa yan. Kung pwede ang 20th Congress ay i-recognize niya yon at i-take up nila. So Philippine Eagle, nasagot ko na yung tanong mo. Meron po bang mentioned about e-signature of the HOR member sa rule of impeachment? Wala pong nakalagay na ganon. Hindi kasi, hindi naman nag-hearing. Ang kulang is yung endorsement or yung sa signature, the issue is, will they accept an e-signature for the endorsement to count as 1/3 of the House? Hindi pumayag, kailangan nandun kayo. Siyempre, ano ka mangongolekta kung wala ka dun? Lori Lee says, ang bright side sa nangyari is that na-reveal sa mga tao kung sino ang mukhang pera at mapagsamantala. God is good all the time. Oo ma'am, I get that, but it's a very, very small silver lining for me. Kilala na naman natin silang lahat eh. Alam naman natin eh, kasi itong mga to, pinasa nila yung 2025 budget. Hanggang ngayon, wala kang naririnig na kahit isang kongresista maliban lang doon sa traditional ni Duterte, Kong Ungab, of course, sina Kong Pulong, and so on, they're against the 2025 budget. So lahat ng pro-2025 budget, alam na natin yung pagkatao nila. So, nag-against din si Kong Marcoleta. O so, di ba? Sabihin niyo sa akin na silver line na reveal yung mga taong ganito. Matagal na natin alam. Ma'am, para sa akin, there's no silver lining on this one. Bakit pa natin ginagawa yan? Kino-comfort natin sarili natin? No! We have to be angry. Sasabihin mo, at least alam na natin ganyan. Ano yun, Consuelo? I don't want to be consoled. Sa totoo lang, I do not want to be consoled. I will not forgive them for this. They will never get a vote from me again, or at least not in the next 2 election cycles. Maliban na din. Mamaya, lalapit-lapit kayo kay Inday Sara pagka siya pa rin ang number 1 pagdating ng 2028. O, galingan ninyo. If ever po matuloy can they implement the Senate Resolution number March 2011, if the President is on trial, yung magdi-decide, bitin po. Hindi naman Presidente ang on trial eh. It's the Vice President. So, it will be the Senate President sitting as the presiding judge, presiding justice. Okay. Kung mag-resign si VP, is it an option? Yes, but she already said she won't. Zaizay says, regarding sa prohibition ng one proceeding per year, kung hindi mag-prosper ang impeachment ni Sara for this year, hindi nila pwedeng i-file same complaint with same grounds for another year, di po ba? Yep. Sabi ni JUP, dito sa Davao majority ang manipis na ang tali. Ay, believe me, dito din. Anytime soon, the government will reap what they've sown. Opo. Sabi ni Home Diva, so disappointed to see the name of Geraldine Roman on the list, not because I'm constituent, but because classmate siya ng Cisco in grade school. Expected more from her eye. Sabi ni Jumelski, ang asin ng kiniinom ko. I'm drinking alam niyo yung turmeric, na may lemon juice, na may ginger, tsaka may orange juice, tapos may konting honey. Kulang yung honey na sorry po, ang asim ng iniinom ko. Shout out kay Marisa Magno ng OFW Party List, sabi ni Jumelski, hindi kami natutuwa at hindi rin sang-ayon sa ginawa mong kalapastanganan at pagboto sa impeachment. Nakakagalit kayo. Sana magsalita na si VP, nag-aantay kami. Well, tingnan natin kasi I'm sure that she will have some kind of statement. Man Lopez, ano yung masasabi niyo sa statement ni Honorable? Talagang ginagamit niyo pa yung Honorable Lorda ng CDO. Depende, is it the fake statement or the real one? Sabi ni Kian, worried ako kay Jimmy Bondoc. Pag binoto natin siya, baka magpalaki lang siya ng bayad at kumubra lang ng bayad. Then babaliktad na, ginawa lang stepping stone si PRD gaya ng ginawa nila Tolentino. Why would you think that Attorney Jimmy would do that? Question lang. Ano yung basis natin if we're going to say that? Sino po ang papalit sa VP kung sakaling matanggal si VP Sara? The President will choose from the House of Representatives or from the Senate to be affirmed by both House and Senate. Hi, Kikandra. Sabi ni Joyce, yung mga vloggers na napanood ko sa press con, hanga ako sa kanila.
Ang gagaling ng mga kasama ko. Sabi ni Tweety Koy, madali kasi makain ng sistema sa politika dahil sa pera. Oh, by the way, I hope humupa na uli ang galit ninyo. Gayun pa man, ine-extend ko yung rule, 1 more day. Okay lang mag-all caps kasi alam ko galit pa rin kayo. Tayo, lahat. Galit pa rin ako pero nawala na yung gigil, nawala na. Pagalitan ako ng nanay ko eh. Sabi ni Shaden Freud, pwede bang retroactive ang grounds for impeachment? Sabi doon, kasi doon, asset from 2007 to 2017. Oo nga eh, isa yun doon sa napansin ko. Para sa akin, hindi dapat retroactive kasi these are not acts committed during her term as Vice President. I think nagbabakasakali sila. Kailangan dagdagan yung number of complaints. Ganun kasi yung ginawa doon sa panahon ni Justice Corona. Dagdag lang sila ng dagdag para magmukhang masama siyang tao, pero isa lang yung failure sa SALN lang yata siya nadali. Pero as it turns out later on, nag-file talaga siya ng mga SALN niya, dineclare niya lahat ng assets niya. Kaya ang sakit eh yung kay Justice Corona. Sabi ni Man Lopez, yung eye-opener daw niya, sinataba at Ay, oo nga. Pero yan po yata ay fake news. So tingnan po natin sa Kasi meron talagang statement na lumabas that's not appearing in his page. So kailangan natin mag-ingat. Everybody, ingat-ingat dun sa pag-share at saka pag-accept ng mga ganong klaseng statements. If it is so obviously against their self-interest, then most likely hindi yan totoo. Okay? I think nagpapakala talaga sila ng fake news para may mga madali na accounts. Hi, Yani. May umamin na may bigayan congressman ng Cagayan de Oro First District, si Kong Suwan. Yung ang inaano natin, hindi tayo sure kung umamin talaga siya kasi nga may fake news na umiikot. Every day I'm appalled at the lack of, how do you call this? Lack of, ano ba yun? Common sense and common, politeness, etiquette, itong mga trolls dito, di ba? Pero it's so nice to see na yung trolls today are very frustrated. Kaya pumupunta sila dito, anong sasabihin lang nila? Ulul ka. Yun ang nakalagay dito. Tawan-tawa naman ako. Bakit kayo yung galit? Akala ko, na-impeach si VP Inday, ba't hindi kayo nagdidiwang? Is it because we're able to speak out pa rin in her defense? Hindi natuloy yung pag-detain sa amin? Para-paraan yan, Hindi ako muna magkukomento sa statement ni Kong Lordan kasi nga, ang laki ng possibility na fake news siya. Wala siya dun sa regular page niya, umikot lang yan. So, ingat-ingat po tayo. And in fact, kung hindi ako nagkakamali, meron na nga siyang statement against it. So, tinatanong, may bigat ba daw ang ebidensya? Well, unang-una, dun sa logic pa lang may problema. So, yung halimbawa, yung mga akusasyon tungkol dun sa time na mayor siya, dun sa kanyang mga assets from 2007 until 2017, medyo questionable itong mga to. Ito yung mga singit-singit ni Sunny Trillanes. So, yung mga ang daming deposits, billion yung mga deposits. Wala silang ebidensya. Alam ni Sunny Trillanes na the only exception to the Bank Secrecy Act would be in a impeachment proceeding. Sabi ni X-Rated, nalaman namin may taksil sa Davao Region. Teka, sino yan? Para maibalandra yung pangalan. Yun, daming nagsasabi, fake yun, Sabi ni, don't be an obedient. Tolls, kala ko ba lamang kayo? Bakit ngarag pa rin kayo? O nga, hindi nila ma-explain Hindi siya diversionary tactic. At hindi po nawala yung issue. Kasi kami nakapost pa rin kami. Tinanong pa rin namin, today, this afternoon, teka muna, sino nga ba ang nag-fill in the blanks? Sa totoo lang, sir, walang ganun. Yung mga diversionary na ganyan, parang binabaliwala ninyo yung impeachment ni VP Inday. Parang binabaliwala ninyo yung mga hearing tungkol sa amin. And that is a free speech issue. Pero what I'm telling you is this. The BICAM report, actually, it's the 2025 budget. The 2025 budget, they passed that para may pera sila. Hindi yun yung goal. Hindi goal na basta magkapera sila. Hindi. Mayroong mga makapangyarihan dyan na binibili yung suporta ng mga tao kaya kailangan sila bigyan ng pera. Yung suporta na yun, yung reason kung bakit nakakapag-impeach sila. Magkano ang supposedly may umiikot na, and I emphasize this rumor, na 150 million ang nagpalit kamay ngayong araw na ito per signature. Mangyayari ba yan kung hindi nila nakuha yung 2025 budget? The 2025 budget isn't the goal. Okay? It is a means to an end. It is a means to keep themselves in power. So don't be fixated on one case. Mali yun, yung 2025 budget. Mali din yung pag-impeach. Ginamit nila yung budget para makapag-impeach. Mali din yung pagpapatawag at pagsasilence sa mga vloggers para matuloy nila yung ginagawa nila. All of these are important. Hindi yung kailangan na
na ay balikan natin, kailangan parating nasa news ito, itong sarili na itong sole issue na ito. We talk about all these issues because they're part of one purpose. Ang purpose nila, panghabang buhay, panghabang panahon na nakaupo sila. Siyempre, ihahanda nila na si Sandro makatakbo ng presidente. Siyempre, pwede pang mag-prime minister or whatever, si Martin Romualdez, and so on. Hindi nila magagawa yun kung hindi sila gumawa ng 2025 budget, even the 2024 budget. So huwag niyo sasabihin na, ay dapat yung pag-usapan natin, hindi na-divert tayo dyan sa impeachment na yan. Ano, hindi importante yung impeachment? Importante siya. Importante din po yung free speech issue. Kasi kung hindi tayo nakakapagsalita at nakakapagpahayag, paano yung 2025 budget na yan? O, di ba? So, wag naman ganyan. Kasi parang nakakahiya naman kay VP Inday na sinasabi natin na, ay, na-impeach ka lang para ma-divert, hindi siya importante. Yung importante, yung 2025 budget lang. Ito sabi ni Bayan, unahin. Kayong mga admin, ang cute ng ano niya, ng kanyang icon. Anyway, wag na kayong mga mampanya sa Mindanao at baka mapahiya lang kayo. Nang gagalaiti kami mga taga Mindanao sa inyo, bobokyain talaga namin kayo. Good. Yan, that's the spirit. So, ang susunod, ang 2025 elections should be a protest vote. The more votes against them, in other words, the more votes for the lesser known candidates, yung mga hindi nila kakampi, yung mga hindi pumirma, the more we vote for them, the better. Okay? Make these 2025 elections the protest election, the protest vote. Sabi ni Neo Express, kulong ka na. Actually, ikaw ang makukulong because nagte-threaten ka. So kung gusto mo, harumarap ka sa akin, i-threaten mo ako ng kulong. At tignan natin kung sino sa atin ang iiyak. Ha? Diyos ko. O, wag niyong sasabihin na wag kong patulan, papatulan ko lahat yung mga yan. Ganun ako kasutil. Pag sinabihan niyo ako na ano, wag niyong patulan kasi ito lang yan, etc. Hindi. Papatulan ko yan because it's an opportunity for me to show you what the answers are to some of these accusations. Sabi ni Juno, feel ko kailangan natin bantayan ang COMELEC, parang may something din sila. I agree. Bantay talaga is the best way na makita natin itong mga to. So, yung isang paraan rin to stop, to prevent yung electronic dayaan would be to conduct an exit survey. Sabi ni DDS supporter, back to zero ba ang impeachment complaint kasi bago na rin ang congressman after elections. Yan po yung yung opinion ko. Si Senator Cheese mukhang hindi yun yung opinion niya. Or siguro inaano lang tayo. Ano ba yun? Hinahanash niya tayo. Kasi ang magde-decide pa rin will be the 20th Congress. So titignan natin kung papatulan nila yung teorya ni Cheese, ni Senator Cheese.